Aabot pa sa 1,000 ruta sa buong bansa ang hindi pa nakakapag-consolidate para sa PUV Modernization Program. Pero pagtiyak ng LTFRB, walang dapat ikatakot ang mga commuter dahil may nailatag na silang solusyon dito. Yan ang ulat ni Ryan Lesigue. Wala po kami nakikitang krisis as of now, and wala po kami napipintong krisis dahil po yung mga rutang yan na nabakantihan po, may mga handang mga iba-ibang modes of public transport. Pinawi ng LTFRB ang pangambang magkaka-transport crisis sa bansa. Ilang araw bago ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Batay kasi sa datos ng LTFRB, aabot pa sa 1,000 ruta sa buong bansa ang hindi pa nagko-consolidate. 300 dito ay nasa Metro Manila. Ilan sa mga rutang ito ang mga biyahe mula at papuntang Divisoria, Quezon City, at papuntang Maynila. Ayon sa LTFRB, bagamat may 0% pa sa ibang ruta sa Metro Manila, ang hindi pa nakakapag-consolidate, maikling ruta lamang ito na kayang saluhin ng mga nag-consolidate na may long distance o mahabang ruta. Na-map out na ho natin yung mga rotang ito na wala ho nag-consolidate, and most of these are what we call short distance routes. Yung ganun ho ka-fragmented ang public transport system ho natin nung nakaraan. Meron tayong mga rota na either duplicates, either short-term, at nung minap out ho natin ito as against the whole routes po in Metro Manila, and again in comparing those routes po na may nag-consolidate naman po, nakita ho natin na in Metro Manila, major thoroughfares have meron ho mga consolidated entities. Sa buong bansa, nasa 76.6% ang nagpa-consolidate sa buong bansa, habang sa Metro Manila, umabot sa 97%. Samantala, nanindigan ng LTFRB na walang magiging extension sa pagpapatupad ng PUVMP. Ibig sabihin, huhulihin na ang mga unconsolidated na mga traditional na jeep simula February 1. Definitely po, ang deadline stands at December 31, 2023 po. Yun hong pagkahanda naman namin po on matters of peace and order. Kinausap na po namin ang law enforcement, ang LTO, MMDA at ang PNP to maintain peace and order during the transition period from January 31 up to February po. Nakahanda ng mga impounding area sa Metro Manila, Region 3 at Region 4A. Sa datos, lampas 40,000 ang binigyan ng mga prangkisa sa Metro Manila, pero nasa 22,000 lang ang nakapagparehistro. Kaya posibleng may tumatakbong kolorum na aabot sa 20,000 sa Metro Manila. Pero sabi ng LTFRB, maaring lagpas 600 na lang ang hindi nakakapag-consolidate ng mga tradisyonal na unit mula sa lampas 300,000 na rehistradong jeep. It's a resounding success for us dahil ang target rate lang po namin is 70%. Marami po ang sumanib sa programa, marami po ang naniwala sa programa. Ang ilang transport group naman, masaya sa magandang resulta ng PUVMP. Bilang employee ng kooperatiba, sila ay salary basis na. Mayroon na silang fixed salary with overtime pay. Ganon din, tumatanggap sila ng social benefits from the government like SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Ryan Lisiges, para sa Bayan.